Skillion roof type design. Ito yung usong-uso ngayon. Yung iba, ang tawag dito ay solar type. At yung iba naman, Korean type daw. Dun sa iba, tawag nila shed type. Ngayon, kung magpapagawa ka ng bahay at ganito yung napili mo na disenyo, medyo pag-isipan mo muna. Kasi ang ganitong disenyo ay medyo delikado sa hangin. Kita nyo naman na nakatingala or nakaangat ang bandang itaas na bahagi ng isang porsyon dyan sa bubungan nyo. Pero kung talagang kating-kati kayo na ipagawa at gayahin ang ganitong design, ay kailangan yung patibayin yung porsyon na naka-expose masyado sa hangin. So, huwag kayong gagamit dyan ng light materials kasi sigurado yan pagka dinaanan kayo ng malakas na bagyo, lalong-lalo na dito sa Bicol, malalakas yung dumadaan dito. Pagka ganyan yung disenyo nyo at gumamit lang kayo ng mga light materials para lang magaya yung ganitong design, nako, sigurado yan, sayang yung pinaghirapan nyo. Kaya kung talagang gustong-gusto nyo ang ganitong design, tutukan nyo yung pagpapagawa. Kailangan patibayin nyo. Kung gagastos kayo, ibuhos nyo na dito. Kasi talagang prone yan sa hangin. Kaya't kung maaari, doon ka mag-concentrate sa roof framing mo. Sa trusses, yun ang patibayin mo. Pagdating sa mga bakal, gamitin mo na yung mga makakapal. Doon sa rafter, kahit I-beam yung gamitin mo. Yung 4x6, okay na yon. Pagdating naman sa parlina, gamitin mo yung 2x4. At yung kapal niya, huwag ka nang bababa sa 1.5 mm. Kasi bahay mo naman yan eh. Kailangan mong patibayin para sa safety ng iyong pamilya. Ngayon, kung kapos sa budget, magbunggalo ka na lang kung i-adapt mo ang ganitong design. Kung talagang skillion type yung gusto mo, doon ka sa bungalow para iwas yung peligro. Kasi pag mataas, syempre prone sa hangin. Kung mas mababa dyan, medyo mababawasan yung peligro. So yan lang po yung may papayo ko sa inyo.